Kahapon ika-19 ng Hunyo ay nagulantang ang buong Pilipinas sa naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte na ito ay magbibitiw na sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami ang nagulat at iba na may inaasahan na ang ginawang pagbitiw nito. Samantala, inisa-isa naman ni dating Spox Harry Roque ang mga posibleng dahilan ng pagbitiw ni VP Inday. Panuuri ng video at kung sang-ayon ba kayo sa mga pahayag nito. Inanunsyo po ng Presidential Communication Office na nagbitiw na si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education at bilang Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Ito ay magiging epektibo sa 19 of July dahil sabi niya magkakaroon ng 1-month transition period para hindi naman magkagulo sa DepEd, no? At magkaroon ng smooth transition kung sino man ang itatalaga ng Presidente bilang kalihim ng DepEd. Inaasahan ba natin ito? Well, opo. Kasi ang katotohanan, nagsalita na si VP Sara nung sinabi niya na ang unit team ay para sa panahon ng eleksyon lamang at tapos na yan at nagpapasalamat nga siya dun sa mga sumuporta sa unit team. Ang basa ko doon, desidido na ang ating Vice President na magbitiw. At totoo naman, siya nagbitiw na. No? Now, ano ibig sabihin nito? Well, ang pagiging miyembro ng kabinete, ibig sabihin, ikaw ay alter ego ng Presidente. Ikaw ay extension ng Presidente. Ibig sabihin, hindi ka po pwede magkaroon ng sarili mong paninindigan. Lahat ng iyong sasabihin, lahat ng iyong gagawin ay gawain at sabi ng Presidente mismo. Yun ang tinatawag na alter ego. Ang correct term talaga dyan is qualified political agency kasi lahat ng trabaho doon sa kalihim mo ay trabaho ng Presidente. So ibig sabihin, kapag ikaw ay alter ego ng Presidente, hindi ka dapat nagkakaiba sa posisyon ng Presidente sa mga pulisiya. No? At alam naman natin na talaga naman pong parang nagkakaiba na sila ng Presidente mula nung nagsalita siya na mali ang pag-uusap ng kapayapaan sa panig ng gobyerno at ng teroristang CPP-NPA. Now, hindi lang naman po yun ang dahilan sa tingin ko kung bakit nagbitiw na ang VP Sara. Ang malinaw, hindi na siya kabahagi ng official family ni Presidente, hindi na siya alter ego at meron na siyang sariling personalidad. Now, tanungin natin, ano kaya yung mga nag-udyok kay VP Sara? Well, syempre, nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng Presidente. Tingin ko, okay pa rin sila ng Presidente. Pero ang katotohanan yan, ilang beses na siya inisnab ng ating First Lady. No? Parang 2 beses na yan. Pangalawa, alam naman natin kung gaano ka-impluwensya yung pinsan na Speaker of the House. At alam natin na siya ay namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Sa tingin ko talaga, nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Kaya lang, tinitignan ni VP Sara kung matitiis pa niya na maging kabahagi ng First Family. Now, pero yung mga pangyayari, ito ngayon lamang, ano ba yan? Isa-isahin natin. Linusog po yung Kingdom of Jesus Christ, no? Ng sandabukal na mga pulis. At alam naman natin na overkill talaga yan. Siyempre, ang Kingdom of Jesus Christ, kilalang supporter ng mga Duterte at dyan pa sa syudad ng Davao. Parang, pwede ba, konting respeto naman, no? Syudad ko to, no? Bakit yun man gagawin to? At matapos yan, ay bago pala yan, tinanggal yung 50 na kapulisan at matapos ang raid sa KYOC, pinalitan pa yung regional director. So parang tinatanggal nila yung power ng kanyang kapatid na mayor ng Davao na magkaroon ng police power kumbaga sa syudad. Malaki po yan. Okay? Bukod pa dyan, ano pa? Well, nandyan po yung inkwentro ngayon sa Scarborough Shoal. Yung inkwentro kasi sa Scarborough Shoal, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nga po nakapagpadala ng tubig at inumin yung ating hukbong sandatahan sa China kasi hindi sila nagbigay abiso, no? At siguro nagdala rin ng mga repair materials na hindi pinayagan ng China. Abay nagkaroon tuloy ng inkwentro. At hindi gaya nung dati na water cannon lang nangyayari, talagang pinigil sila. Kasi ang report naman na nanggaling sa Chinese side, merong 6 na mga maliliit na bangka na tangkang pumasok doon. At sa kauna-unahang pagkakataon din, Philippine Navy po ang nagdala ng pagkain. Ibig sabihin, gray ship. Mga bapor na pandigma ang ginamit at hindi po Coast Guard, hindi civilian. So ngayon po, may isang diplomat na nagsabi sa akin, gusto niyong makipagyera sa China, and yet ang Navy niyo natalo na ng Chinese Coast Guard pa lamang. Well, you know. So anyway, ang ibig sabihin po niyan, baka meron din silang major difference pagdating sa foreign policy. Dahil alam naman natin na ang pulisiya ng ama ni VP ay isang tabi ang mga hindi mapagkakasunduan habang tayo buhay at isa na dyan sa hindi mapagkakasunduan ay yung pinag-aagawang mga isla at isulong ang lahat ng po pwedeng maisulong gaya ng kalakalan at ng pamumuhunan.
Inabalita po lately na dati-rati Davao ang #1 na nag-export ng saging sa China. Ngayon po, nangalahati na ang export ng Davao sa China at ang #1 na po ngayong nagpapadala ng saging sa China ay Vietnam. So makikita natin na yan po ay posibleng pagkakaiba rin sa foreign policy kasi nga Davao region ang #1 producer ng saging. At dahil dyan, masasaktan yung ekonomiya ng Davao region kasama na ang Davao City. Nandyan din po yung sunod-sunod na pagtira sa mga personalidad na identified sa mga Duterte. Di ba po, sa mga maisog rally, wala na silang ginawa kundi magsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Tapos doon sa interview ng ating First Lady, binanatan niya si Vic Rodriguez. At lady, ako po talaga inaatake, ako dinidemonyo ko, ginagawang demonyo. Ako naman po nananampalataya, nakakilala niyo na ako sa katagal-tagal at alam niyo naman po na ang pangyayari sa akin ay dahil lamang ako po ay boses talaga ng oposisyon. Boses ng mga nabudol ni Ferdinand Marcos. Pero malinaw po na kaya siya humiwalay na, hindi na niya masuportahan ang mga pulisiya ng ating Marcos Jr. Ano ba ang realidad? Well, nandyan yung napakatindi po ng pagkagutom. Pinakamalala ang pagkagutom sa administrasyon ni Presidente Marcos, and yet ang ginagawa ng administrasyon, biyahe ng biyahe. Ang buong akala ng administrasyon, palibasa, mamimigay sila ng ayuda na linalagay ang mga muka ni Speaker sa lahat ng ayuda binibigay, sapat na yan na tulong sa pagkagutom. Hindi po. Kasi ang problema po, pag nagbigay ka ng ayuda, ilang araw lang po yan, ubos na. So kinakailangan talaga, itaas ang anyo ng kabuhayan ng mga Pilipino at dyan dapat pumapasok ang ating panglabas na relasyon. Dapat ginagamit natin yung relasyon natin sa bansa na gaya na China na pinakamaraming pinamumuhunan sa iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia. Nang sa ganun, mas maraming trabaho, mas mataas na sweldo, mas mataas na antas ng kabuhayan dahil mas maraming pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino. So hindi po nangyari yan. So ang sigaw ng bayan, maggumawa rin ng hakbang para nga po mapababa ang presyo ng mga bilihin lalo na sa pagkain. Pero yung presyo ng pagkain po napakataas dahil nga po hindi natin pinangangalagaan ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Aba, ang solusyon natin, import. Dapat ang solusyon natin, tulungan natin yung mga magsasaka para mas mapalaki ang kanilang ani nang sa ganun, maitaas ang antas ng kanilang kabuhayan. Yan po yung addressing supply side inflation na tinatawag na hindi po nagagawa. So yan din po ang major change in policy nila ni BBBM. Si BBBM for importation, si BP Sara for improving productivity of local farmers. At syempre po, nandyan na yung panlabas na polisiya natin, defense policy. Yung paring pagkukonsyaba ng gobyernong ito sa pamamagitan ng peace talks doon sa teroristang CPP-NPA na alam natin, malakas talaga ang paninindigan ni VP Sara. No? Dahil sa mulat-mula, nung siya ay mayor ng Davao, isa sa accomplishment niya ay nawala yung insurgency sa kanyang syudad no, sa pamamagitan nga ng pagtaatas ng antas ng kabuhayan ng kanyang mga kababayan. So, anong ibig sabihin? Hindi na siya alter ego, hindi na siya kabahagi ng administrasyon. Bakit? Dahil mga panupil ng karapatan, gaya ng nangyari sa KOJC, panunupil ng karapatan ng pagkukulong kay Badoy at saka kay Eric, panunupil ng karapatan ng malayang pananalita na pagsarado ng SMNI, paninira doon sa mga tumatayong leader ng maisog, no? Glenn Chong, Vic Rodriguez, Harry Roque. Now, ano ngayon na magiging papel ni Inday Sara? Sa totoo lang, ako, bilang kritiko ng Marcos administration, isa sa aming tingin kung bakit medyo naliligaw ang mga oposisyon kay Marcos dahil walang leader. Paano ka nga magiging opposition sa Marcos? Samantalang ang inaasahang leader ay nandoon, kabahagi pa rin ng official family ni Marcos. So ngayon hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang opposition ng leader. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na tayong leader na inaasahan natin na talagang mag-articulate ng paninindigan ng mas maraming Pilipino dahil kung napansin niyo po doon sa latest Pulse Asia Satisfaction Rating, talagang nasa nasa poor na ang net satisfaction rating ni Presidente Marcos dahil yan po ay nasa 30s na. Tingin ko isa rin yan sa dahilan kung bakit bumitaw na si VP Sara kasi napapansin niya na habang talaga siya ay kabahagi ng pamilya ni PBBM, official family ni PBBM, nakakaladkad din siya pababa. Bagamat very good pa rin ang kanyang net satisfaction rating pero bumaba. Dati excellent, ngayon very good na lang. Pero ayaw na niya maging madamay pa kay PBBM na nasa poor rating na o di naman kaya good at its very best. So, yan po ang mga paningin ko.
Wala na siya sa presidente dahil ayaw na niya maging kabahagi ng administrasyon dahil sa mga issue ng panunupil ng karapatan at yung estado ng ekonomiya. At ngayon, na-realize niya na ang liderato ng opposition, hindi naman po pwede yung tatay niya na 80 anyos na pagod na. Tinanggap na niya ang hamon para maging leader ng opposition. Nagbigay po yan ng pag-asa sa lahat ng mga nagnanais ng tunay na pagbabago na hindi po naibigay ni PBBM, bagamat yan ang naging pangako niya. Sana po, sa liderato ni VP Sara, tayo po ay talagang tuloy na maging mainlad, rumirespeto sa karapatan, at magtataas ng antas ng kabuhayan ng lahat. Pero sa tingin ko po, ngayon, meron ng alternatibo kay PBBM. Yan po ang VP Sara. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Noel Watten, nalungkot po ako sa inyong biglaang pagbibitiw bilang ina namin sa Deputy VP Sara Duterte. Pahayag naman ni Julius Mira, just do the right thing VP, that thing will set you free and the rest of the Filipinos with this kind of government. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Mil Bagang, sayang dahil sa politics we lost another good government worker. Good luck VP, we felt your great work for that 2 years. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.